ito lang presidente ka na mag-impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Very familiar sa tuan nga bersikulo. Ato aning gina muna atong pinaka unang bersikulo nga paggamiton, especially sa pagatuon sa pulong sa Dios. Kay kung wala ni nga bersikulo, perting itawag o dakong kadaot ang may aguman sa gitawag o body of Christ. And in fact, perting daghanang denominations ang hisalaag. It is because they gitawag o they take for granted kini nga bersikulo. Ilahang gina-take for granted unsan siya ka-importante o kung ang denominations or ang mga nagtudlo sa Biblia dili magtamod o dili mo observe nining passage, it could lead his denominations, his people to hell, because without this ang matudlo niya pwede nga mga mix nga doktrina. So verse 15 ingon diha, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Na itong hinduman, that passage doesn't talk about salvation. Wala magisgot siya og salvation sumala sa gisulti sa uban. Ilang gina-twist ang maong bersikulo nga ang approval daw sa Ginoo diha sa pagtuon. Ang approval sa Ginoo naa sa pagtuon kung ikaw alagad na sa Ginoo. Mubito nang gisulti din ang sunod ay a workman. A workman, but pasabot magbubuhat diha sa Ginoo, a minister of God. Wa man siya diha nagsulti is sinner that needeth to be saved. Wala. Ang gisulti diha, a workman that needeth not to be ashamed. Pero daghang mga denominations karon gina-twist. Wala magisgot og salvation ang mga passage. Basta atong isgutan ning kabuntagon, 7 reasons why right division matters. Atong pipila kay mga Sunday, atong milabay, nagisgot kitag 7 reasons why doctrine matters. Yung importante kay ang doktrina sa ato ang kinabuhi. Now, atong sigutan usab why right division matters. Unsa din siya ka-importante ba kining right division? Sa ako na yung kasulti, daghan kayong mga denominations na nga hisalaag. Daghan kayong mga denominations nga diin hitong pawak sa kalaglagan. It is because they fail to rightly divide the scriptures or the word of truth. Nganong ingon ana? Unang reason, they use modern perversions of the Bible. Pag usa ka tao magtutudlo kung sa Ginoo, dili gani siya King James Bible only na GBO. Pag ang usa ka Bible teacher dili siya King James Bible only, dako og posibilidad nga matalang siya. Dako og posibilidad nga ang iyang teaching dili nagabase
sa unsay gisulti sa ato ang kining right division. Nga naman, modern perversions doesn't teach right division gitawag og right division of the scriptures. There's no right division. Those perverted Bibles doesn't teach rightly dividing the word of truth. Nga naman, wala po na sa ilang Biblia, di na mabasa sa ilang Biblia. How come nga ang usa ka tao nga wala sa iyang Biblia magtudlo siya og right division nga di niya mabasa? So that's reason number one. Possible nga reason nga nung ang usa ka denomination wa magtudlo og right division tungod kay mali ang Biblia ang iyang gigamit. Because only the King James Bible has this verse nga nag-state rightly dividing the word of truth. Kini lang, King James Bible lang. Muna nga, our stand is King James only. Bible believer. Ang atong standard is King James only. We do not accept any Bible translations. Wala, dili ta magagamit yan. Nga naman, it could lead us to destruction. Kita di na ta malaglag kay luwas naman ta. But the people nga magatuon o magbasa ni ana pertig yung pakyasa. And delikado kayo. And in fact, kung mo translate ta sa ato ang Visayan language or kung ang English Bible atong i-translate, dapat insaktuhon na to og translate. Kay delikado kaayo magtumo-tumo ta og translate, labi na sa King James Bible. Pertigyod kay dako og damage na mahimong kahiaguman labi na sa mga taong maminaw na to. Now, the concept of right division is often associated with biblical interpretation, particularly within dispensationalism. Dispensationalism is a theological framework for understanding the Bible. In other words, dispensationalism is a backbone for any assembly or especially in the body of Christ. Without dispensationalism, wala tay backbone. Kung why dispensationalism, pwede tang mahimong parte sa covenant theology. Pwede tang maging Calvinism. That is why we are dispensationalists. We adhere dispensationalism because we don't want to be part of Calvinism. Calvinism is una ang kalinya sa gitawag mga covenant theologian or theology nga nagkatap sa kalibutan karon. And majority of denominations nowadays maunay ilahang ginahuptan Calvinist or covenant theology nga mao'y backbone sa ilang simbahan. But ang atoa is dispensationalism. Right division emphasizes the importance of correctly distinguishing between different periods or dispensations in God's plan as revealed in the Bible. So ang right division mauni siya ang naghatag og emphasis. Gina-emphasize dinhi ang importante nga maging correct, insakto kita pag-distinguish sa mga gituwag og between different periods, different dispensations, different people ato makita. Dunay managlahi din nga atong dapat tamdon. If we fail to do so, muna akong kaingon, pagka-alaot sa tao nga nagatudlo o sa tao nga nagapaminaw sa mao nga magtutudlo. So, at dito magdugay, unsa man ning pito ka mga reasons nganong ang right division importante man usab. Now, I believe that right division or dispensationalism is one of the doctrine nga to ang ginabarugan. So, why if doctrine matters, so dispensationalism and
or right division is also important para sa ato nga kinabuhi. So, unsang pito ka butang ato ang tagaagpagtagad. So, number one reason nga atong tagaagpagtagad nganong importante ang gitawag og right division, it is because ato makita din ni right division matters because number one, there is certainty in comprehension. Okay, there is certainty in comprehension or understanding. Understanding the scriptures. Ano importante day ang right division? Kay ang right division, doon na siya certainty in comprehension. Sigurado siya sa iyang nahibaluan, sigurado siya sa iyang iyang na-comprehend, ang iyang comprehension, sigurado. Now, sa ito ang gibasa din ha, and siya study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, sigurado siya nga di siya maulaw or maulawan, kay sigurado siya sa iyang nasabtan. That is why, right division, importante siya, tungod kay doon na siya certainty of incomprehension. Kay balo ka. So, this verse, atong gibasa, directly supports the idea of rightly dividing the scriptures to understand them accurately. Kung wala ang right division, borting lubuga sa pagpanabot sa tao. Nganong lubog man? Nganong dili masabtan sa tao? Tungod kay kundi nimo siya i-rightly divide, doon ay possibility imong i-mix. Pananglitan na mga tudlo diri sa tudlo ni Jesus Christ. Ato na lang i-quote. Na tudlo ni Jesus Christ din Actually dili siya sa time ni Jesus Christ, but dili si Jesus Christ ang naga-quote niya Tanaw to sa book of Luke. Luke chapter 1. Para dita ma-ignorante sa mga ato po ni makuan niya masabtan about sa gituwag point number 4. Nagisgot siya diag contradictions. Luke chapter 1 verse number 6, tanawa diya sa versikulo 6. Sundis yung mga mata kung basahon din Luke 1:6, it says, and they were both righteous before God. Unsa di sila? Atubangan sa Ginoo, righteous. Iyon siya. Paano sila naging righteous? Next phrase. Iyon siya. Walking in all the commandments and ordinances of the Lord. Blameless. Uy, naamalagi mga tao nga righteous, blameless before God. Sa unsang pamagi sa ilang paglakaw sa sugo, mga kasuguan o mga ordinansa sa Dios. Unya, nga sa man ang giingon diri ni Pablo. Ako na ning unahan kay para atong masabtan ba ang usa ka importante ang right division. Unsa din ang giingon ni Pablo din sa Romans chapter 3 verse number 10. Tanaw sa Romans 3. Ingon diya and they were both righteous before God. Uy, na may righteous din Unsa man ang giingon po din ni Pablo diri sa Romans 3:10. Ingon diya sa Romans 3:10.
As it is written, there is none righteous, no, not one. Ano saan may pagkaunsa man? Ingon din they were both righteous before God. Pag ingon din sa Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Saan na ito napagsabot? Ha? O di asulti diya ang ilang righteousness sa diyang nagalakaw sila sa mga kalagdaan, sa mga commandments and ordinances of the Lord. And because of that, they became blameless. Pero also nga gisulti ni Apostol Pablo in verse number 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Usaon ta na pag-reconcile ka ng mga bersikulo nga ingon anak nga nagkabangga sila. That is why 2 Timothy is very important. Ha? Kaya kung wa ka ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, ingon pa sa daghang tao nabuang sa Biblia nga naman, di kasabot. Ingon din ang Biblia, dunay unity sa Bible. Ingon ang Bible, di walay contradiction. So nganong ingon ani karon makita nato nga nagkalalahi nga pagkasulti. Nga dito sa book of Romans lahi ang pagkasulti. Ingon dinhi na ay righteous before God. Ang ilang righteousness pagsunod sa paglakaw diya sa commandments and ordinances of the Lord. And because of that, nahimu silang blameless. Ingon dito sa atong gibasa, there's none righteous. Ingon sa atong gibasa ganina. There is none righteous, no, not one. Saan ta na pag-reconcile ka ng mga conflicting statement, contradictory statement? Kanya pag-abot sa verse 20, nag-conclude, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Kanang justified din ha, o kanang blameless din ha, saan ta na pag-reconcile? Diba? Importante kayo. Muna nga, ang Bible, kung naib ka sa Biblia, ayaw na lang pagkatuga-tuga. Why? Distraction ang mahitabo, ang mahimong imuang dangatan. Nganuman, kung wa kay kahibalo, unsaon pagtuon ang pulong sa Ginoo, delikado ka, nganuman, di ka kasabot sa Biblia. Unsaon nimo na pag-reconcile, ang imo na lang i-question, ayong Ginoo. Daghang ang contradiction sa Biblia, muna nga uban, mayon taghanap contradiction di nasabtan ng Biblia. Daghang king contradiction di nagtugma. Ano man na? Failure to abide sa rules sa Ginoo nga mag-study ta through right division. So ining kabuntag kon right division matters kay kung wala na siya, there's no certainty in comprehension. Wala siya certainty nga mahitabo sa imong pagkahibalo sa pulong sa Ginoo. Understanding the scripture, wala kay kasiguraduhan sa imong pagpanabot. Base ng imong pagpanabot, imura ng kaugalingon. But once you follow the rule sa Ginoo nga right division, rightly dividing the word of truth, sigurado ka sa imong nasabtan. Dili siya kining ito absurd. Klaro kayo, mga ikaduha nga punto karon. So importante kayong doon na tayo right division. Ano man, sa gitawag og pagsunod nato sa right division, doon ay certainty in comprehension. Di ka malibog. Kung libugo na ko ang tao, pinagis pagpangutana, malibog ang tao eh. Sa mo pag-reconcile ka ng maong mga statement sa Bible na nagkakasampaki. That is why right division matters. Number 2, at makita din Number 2. Right division matters because, at makita din una, there is certainty and comprehension. There is clarity. Number 2, there is clarity in conviction, or ato makita din
doctrine nga imong gibarugan. Dunay klaro kayo nga doktrina nga imong gibarugan, dunay klarong conviction nga imong gibarugan. Dili ato makita dinhi. Dapat masabtan to, asa ta nagkuha og doktrina? Asa man nato ginapahimutang ang atong doktrina, ang atong conviction sa kinabuhi? Ngano ang atong conviction kay GB only ta, King James Bible only? Ngano yung atong conviction? Ngano ang atong conviction? Ang atong kaluwasan is through the gospel. Ano mo itong conviction? So dapat kasayod ta, klarong-klaro dapat ang atoang doktrina nga gibarugan. Now, Ephesians chapter 3 verse 2 and 3. Atong hinumduman nga doon na kitay apostle. Our apostle is not dili silang Peter, dili ang mga 12 apostle. Ang atong pinaka-apostle, especially we Gentile people, kaniadto in the flesh we are Gentiles in nature. Ang atong pinaka-apostle is si Apostle Paul. He is our spokesperson. Spokesperson siya sa mga Gentile people. Kung dili ka Hudyo, dili ka dapat dito muduad to sa mga sulat ni Jesus Christ or sa mga tudlo ni Jesus Christ. Nga naman, ang mga tudlo ni Jesus Christ intended to sa mga Jewish people. Arita sa tudlo sa tong spokesperson nga mao si Apostle Paul. That is why ingon siya, I am the apostle of the Gentiles. Ingon siya, I magnify my office. Akong gipakadako ang ako ang posisyon, akong opisina as the apostle of the Gentiles. Chapter 3 verse number 2 and 3. Yun, that if ye have heard of the dispensations or the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. So unsa di ay dunay dispensation of grace, of the grace of God nga gihatag sa Dios ngadto kang Apostol Pablo. So in this timeline, we are in the dispensation of grace. Okay? The church age under the dispensation of grace. And that dispensation of grace was given to Apostle Paul. Verse number 3, yun diya. How that by revelation be made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. So ato makita din na si Apostle Paul, he is the one in charge. Siya ang in charge sa mga doktrina nga intended para sa body of Christ. That is why 7 mysteries ato makita dinha nga gi-reveal sa Ginoo ngadto kang Apostle Paul, which maunay ato ang doctrine, and we are stewards of that mysteries nga gisulti sa I think 1 Corinthians chapter 4. Now, kinahanglan tang makita, kinahanglan tong basihan. Wala ta magkuhag doktrina, although na mga doktrina din sa Old Testament nga intended para sa body of Christ. Dili ato na pwedeng ipalabay lang. Puri mo na akong isulti, kung ang mga butang nga gisulti sa Old Testament, dili gani mo coincide sa teaching ni Apostle Paul, but pasabot, dili na para sa ato. For example, Sabbath. That is Old Testament practice. Rest, yung sa Biblia, rest. Gitawag na siya 7th day. That is why dunay grupo ang gitawag 7th day Adventist. They gathered on the 7th day. Gitawag nila nag-Sabbath. They are Sabbath keepers. Now, kana bang Sabbath gitudlo ni Apostle Paul sa body of Christ? Gi-required ba ni Apostle Paul ang gitawag ang members of body of Christ, the church, to observe Sabbath
day or seventh day or Sabbath which is rest, wala na nagitudlo. Out of makita atong 10 commandments sa Bible, siyam lang ang iyang gibalik. Pero ang Sabbath day or Sabbath kining rest, seventh day, wala niya na impose sa body of Christ. Why? Nganong wala niya gistudlo sa body of Christ? Because ang Sabbath day, seventh day, is a sign between God and the Israelites people. Since we are not Israelites, so wala tayo kalambigitan diya. Wala tayo labot din ha. Kaya kining Sabbath di ay sign na sa Dios between Him and His people Israel. Ang atua diri lahi sa body of Christ. We can gather together Sunday, Monday. Walay di mo sa kadlaw magather. Wala kay way adlaw dia nga gibalauran ta nga mao gina adlaw sa Sabado, adlaw Domingo, adlaw Lunes, adlaw tanang. Wala kung gusto nimo sa adlaw ka mag-gather, walay problema. Aya pugtuon na nga tungod ni Constantine gi-declare nga ang Sunday maoy day of worship. We can worship God any day, anytime. Wala tay balaod nga mo. Nahitabo lang ng Sunday nga atong gihimo karon nga panimbahon, we worship Him on the day nga gitawag og Sunday. It is because sa kalendaryo na to ang pinakaunang adlaw is Sunday. Ay doon ay mga tao nga, unsay unang adlaw si mana? Monday. Dili Monday ang unang adlaw si mana. Una ra ng adlaw sa panarbaho. Pero ang Sunday is the first day of the week. Sunday. And Jesus Christ was resurrected on the first day. That is why we commemorate gitawag the finished work of redemption of Christ. Sa diyang giluwas ni Kristo ang katauhan, sa diyang giredeem niya ang tao pinagising kamatayon sa cross. Pagka first day diha ihang na-resurrect siya. So it is a day of the living. Adlaw ka na sa buhi, dili na siya adlaw sa patay. Kaya ana nga panahon si Kristo na banhaw. Munang natay panimbahon nga unang adlaw sa semana. Ano man, tungod kay si Kristo na banhaw sa unang adlaw sa semana. Ang mga apostles si Jesus Christ, first day of the week, nagtigom sila. Absent si Thomas. First day of the week to absent si Thomas. After 8 days, o sa mga 8 days, another first day of the week. Kaya kung count ka na, o payata na. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 days. Pag abot mo 8, 12, another first day of the week. Another first day of the week, na si Thomas. So, ang mga disciples, anang time, after the cross, they commemorate, they gather together sa itong first day of the week. Pero walay balaod diha sa New Testament, sa body of Christ, kung sa kaadlaw magsimba, yung sa Apostol Paul, ikaw bahala. Kung sa imong pagtuo nga, anang adlaw ka, adlaw, available, anak ka adlaw magsimba. Na magani nagsimba din kada adlaw. Tanawa sa Book of Acts chapter 2, di ba kada adlaw sila nagsimba? Ang ato pa rin pagsimba din pila naman taon na ka oras, pero gidumilian ba si Ginoo ang pagsimba kada adlaw? Dili. Wala problema. Kung muna imong pagtuo, do it. So walay adlaw nga ingon ang Ginoo nga bawal ka muhimo ani,
bawal kag di ka mohimuan ni dili. Anytime, any day, iyon sa Biblia, pwede kang musimba. Dihas Ginoo. O tanawan ng mga tawhanan ni. Nagsimba sila every day. Can you imagine yan? Acts chapter 2 verse 46. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Can you imagine, they were in the temple daily. Wala na sila'y adlaw, gilahi, para lang sila magpahulay. Tanang panahon, tanang adlaw, naa sila sa templo, nagasimbas Ginoo. So, muna nga, there's clarity at makita in conviction or in our doctrine. Klarong-klaro tas ato ang doktrina nga gibarugan. Dire kay balota, King James only ta. King James Bible, onlyism. Salvation by grace through faith in the blood, through faith in the gospel of Christ. Jesus Christ alone ang naghatag kanatog kaluwasan. Wala ay makaluwasan si Kristo lang. Pagkatag doktrina nga, klarong-klaro ta sa ato ang gitunan. Dili lawgaw ang ato ang pagtulunan. Daghang kayong mga magtutulo karon perting lawgawas pagtulunan di ka kasabot usay iyang ipunto. Diri nga istorya lahi ang iyang statement. Pagabot speakers nilahi na po ang statement. Asa man kita napita? For example, naimayon karon nga kami saved by grace yun mi. Grabe no? Doktrina ko na saved by grace daw. Muna claim saved by grace. Muna claim kami saved by grace with me. Pero nagpahipi. Unsay isunod? Maluwas lang ka sa grasya kung mo repent ka sa imong sala. Repent of your sins. Muna'y problema. Unsay repent of your sins? Mutalikod ka sa imong mga kasalanan. You have to turn away from your sins. Muna ilang wali. Hinulsulan nimo imong mga kasalanan. Talikdan nimo imong mga kasalanan. Say by grace daw kuno sila. Pero naay repent of your sins, talikdan nimo mga kasalanan. Can you imagine Kita we preach repentance. We preach repentance. Di ta pwedeng i-accuse sa mga tao nga kan sila diha wa man nagwalig repentance. We preach repentance. Pero we define exactly what repentance is all about. Unsay bot pasabot sa repentance? Repentance is a change of mind. It is not an act or turning away from sin. It is a change of mind. Napay trabaho ang change of mind. Bot pasabot ang atong mind. Kung ang imong mind, ang focus sa imong mind, ang imong mind nakasentro diha, maluwas ka tungod kay good works. Muna sentro sa imong mind, imo nang i-change. I-change nimo imong mind nga it is Christ alone. It is Christ alone na mo'y makasave. Munang, ang repentance ng gitulo sa Biblia is a change of mind. You have to change your mind to i-believe nga si Kristo lang ang makaluwas na to. Dili itong pagbiya sa kasalanan. Kaya ang pagbiya sa kasalanan,
buhat na siya. Tanawa sa Jonah chapter 3. Ano di masabtan mga tao? Mag-claim ka nga saved by grace ka, nya imong butangan og repentance, nya imong repentance is turning away from sin. Buhat na imong gitudlo. O tanawa dia sa Jonah chapter 3 verse number 10. It says, and God saw their works. Unsay nakita sa Ginoo? Works. God saw their works. Klarong-klaro kayo na. Ang Dios nakakita sa ilang binuhatan. Unsay ilang binuhatan? Sunod nga phrase. That they turn from their evil way or in their sins. They turn from their sins. Evil way man. Sunit ni talikod sila sa ilahang mga dautan nga pamaagi or dautan nga pagkinabuhi o kaya sa ilang mga kasalanan. So unsa diha? Ang pagbiya dahil sa kasalanan, ang pagbiya dahil sa dautan nga pamaagi, works, buhat. So kung imong butangan og definition ang repent or repentance as turning from sin, imong gibutangan og definition nga works ang repentance. Dili yun ana. Kung imong butangan ang gitawag og definition ang repentance nga pagtalikod sa sala, o tanawa ang next phrase diya. Tanawa sa gitong Jonah again, 3:10. Kung ang definition nimo sa imong repentance is turning from sin or stop sinning, ang sinahitabo sa Ginoo. Sumpay. And God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. So sa ato pa di, ang Dios dahil kasalanan, kaya ang Ginoo nagrepent? Klaro kayo? And God repented of the evil. Ang buot pasabot din ha, ang repent dahil nga word is a change of mind. God changes His mind of the evil nga iyang giuna-una, nga iyang buhaton para sa mga tao. He changed His mind. It has nothing to do with turning away from sins. Walay problema sa daghang kayong mga denominations karon. Nagtuo sila nga ang repentance is turning away from sin, which is works. Now, kung magtudlo kag saved by grace, unya nagtudlo kag repent of your sins as turning away from sin, di Pero nagkalanrakas imong doktrina. Munang mga butang nagpahipi sa daghan kayong denominations karon, including Baptist, nga nagtudlo kunog saved by grace, pero ang repentance is not properly defined. Importante nga ang word, mga keywords sa Bible ato ang ma-define properly. No? Kinahanglan i-define siya properly. Kaya kung dili, dako kayo na siya og kahimuan. Muna ilisod, ang tanaw diri sa gituwag Mark chapter 1 verse 15. Manang careful kita sa itong Bibliyang gigamit. Mark chapter 1 verse 15. Wa nagsulti ang Ginoo diha og turn away from your sins. As part sa gituwag og repent. Nagisulti diha sa verse 15. Ang tanawa sa King James Bible. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Yung sa sulti diya, repent ye. O na ba, gisulti diya, turn from your sins? Wala. Repent ye. Pero sa ilang binisaya, o sa ilang translation, o maghinulsol ikaw sa imong mga kasalanan, o mubiya, mutalikod ni ini. Can you imagine, ana? Na ba, gisulti din, wala. Yung sa repent ye, and believe the gospel. Lisod kayo magdugang-dugang sa pulong sa Ginoo. Manang we are King James Bible only, it is because kay balo kita nga ang Dios nag-preserve sa iyang word nga walay dili tainted ba, dili ba kining gituwag og
corrupted nga klase sa manuscripts or gitawag og pulong niya. Kaya daghang kayong mga pulong nga gitawag pulong kuno sa Ginoo, Biblia kuno pero corrupted. That is why importante kayo ang every word of the Bible nga ma-preserve, and the word of God atong gituuhan nga na-preserve kana sa King James Bible. Dili wala nagka kuan ang Biblia dili sa when it comes to word nga repentance, wala. Klaro kayo, repenti. Wa man diha mong ingon talit di inyong makasalanan. Repent, but pasabot, change your mind. You have to change your mind and believe the gospel. Kaya di ka makatuo sa mayong balita until you change your mind. Ano naman, ang imong mind, ang sentro na works. Kinanglan ma-change. Na Kristo lang. The gospel is about Christ. Now, clarity in doctrine or conviction. Doon natin conviction, doon natin gibarugan, doon natin kita stand. We have doctrine. Number 3. Number 3, ang reason, ato makita din not only there's certainty in comprehension, there is clarity in conviction. Number 3, there is credibility. There's credibility. There's credibility in application. But pasabot, doon ay trustworthiness. Trustworthy ang ato ang pag-apply sa pulong sa Ginoo. Tanaw to sa gitawag Romans 15:4. Kung doon naman tayo mabasa sa Old Testament books, mga Old Testament passages, they are not written for our doctrine. Pero sa Old Testament, they were written, ang tanaw sa Romans 15:4. Romans 15 verse number 4. It says, for whatsoever things were written aforetime. So doon ay mga butang nga nasulat before. No? Aforetime, mga nasulat, mga Old Testament writings at tumita diha. So katong mga Old Testament writings were written aforetime and there were written for our for our learning. Wala siya gisulti diha. It was written or katong mga gitawag og mga manuscripts, katong mga books sa Old Testament, they were not written for our doctrine. Pero they were written for our learning. Lahi ng learning, lahi ng doctrine. Because doctrine muna'y set up beliefs ato makita diri, especially sa ato ang time sa church age. Pero we can learn, we can glean some lessons, we can learn from the past atong makapunta sa ilang nahitabo. But that is not, those were katong mga historical events to siya. Pero ato ang tagaag pagtagad niya naman, makakakon ta dito. Pero dili na mo doktrina na to. Kaya nga itong doktrina, kung sa itong gireveal ni Jesus Christ ng Apostle Paul. Because we are in the body of Christ. Ato na masabtan unya, kinatay ito kuan diya. So the verse, ato makita niya, he suggests that while all scripture is valuable, remember, all scripture is valuable, its application might differ across different periods. Ato na masabta. Number 4, tumudugay. Number 4, there is certainty, there is clarity, there is credibility. Number 4, there is consistency. Okay, consistency. There is consistency in interpretation. Now, muna siya ang pinaka-importante diri. There's consistency. We are talking about hermeneutics. Ang tanaw ito ni 1 Corinthians 10 verse 32. 1 Corinthians 10:32. 1 Corinthians 10:32. Para masabtan ito ni.
Here, give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the church of God. So there are three groups of people: the Jews, the Gentiles, and the church of God. Kanang tulo ka mga tao. You have to be consistent. When we interpret the scripture, dapat consistent ta. Na kung kinsa nang gisulti diri sa passage, kung para ni sa mga Hudyo, para sa mga Hudyo. Kung kini para sa body of Christ, the church, para sa body of Christ. Kung kini para sa mga Gentiles, para na sa Gentiles. Dapat consistent ta din ha. Ano man, di gani ka mo recognize sa distinction between Jews, Gentiles, and the church of God. Di ka ka-maintain sa kitog consistency sa imong interpretation sa pulong sa Ginoo. Nga naman, imong i-violate. Dili siya parihas. Kaya ang mga tao diya sa Biblia, dili parihas. Grupo sa mga tao, dili parihas. Kinahanglan ka nga makasabot nga ang matag tao o grupo diri sa Biblia, dili parihas. Para ma-maintain mo ang consistency sa imong interpretation sa pulong sa Ginoo. Kaya daghan kayong gipangsulti din especially sa time of Christ, sa iyang earthly ministry. Ang iyang mga teaching is gituog na tuog intended para sa mga Jewish people. Kung naa sa gisulti diya nga dili mo contradict sa gisulti ni Apostle Paul, pwede ato nang makuha as gituwag og reference, cross reference sa mao nga passage. But kung doon na siya gisulti para sa mga tao, para sa mga Hudyo, dili na siya para atuan. Now, for example, Jesus Christ nag-preach sa gospel of the kingdom, dili na siya para sa tuwa. Kung imo nang kuhaon, madaot ang imong doktrina diha, pwedeng dunay dakong damage nga may aguman nimo sa gituwag og sa imong pagtudlo o sa mga taong naminaw nimo. So if we want consistency sa atong interpretation, we have to recognize the three groups of people in the Bible: the Jews, the Gentiles, and the church of God. And number 5. Ato makita din number 5. Number 5, ato makita din okay. There's curiosity in contradiction. Dapat curious ka. Curiosity in contradiction. Contradictions. Daghang kay mga tao contradiction. Dahil kay mga tao, even ako, usa ko nga mo yung, walay contradiction ang Bible sa una sa wa pa ko kasabot, what is right division? May ako, may contradiction ang Biblia, ang Bible, kana sila, united na sila, there's unity in the scripture, pero once you learn right division, you will see contradictory statement in the Bible, in the scriptures. Ato makita, for example, danong taning example din Matthew chapter 10, verse number 6. Okay, Matthew chapter 10, verse number 6. Parehas na rin sila nga Bible ha, tungkol ano passage. Matthew chapter 10. Example lang ni siya about sa gituwag contradictory statement. Matthew chapter 10, verse number 6. Sa sulti diri ni Jesus Christ. About ni sa kang Jesus Christ sa earthly ministry. Verse number 6, yun dia. Verse number 5 and 6. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter you not. Yun dia, verse number 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. At tanang ihang gitawag contradictory statement. Matthew chapter 28. Verse number 19. Ano diha? Matthew 28, verse number 19 and verse number 20. Verse number 19 lang. Verse number 19. Ano diha? Go ye therefore and teach all nations. O tanawa diha. All nations na yang gisulti. Siya baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Iyon sa passage sa Matthew 28, Go ye therefore unto all nations. O nga nung dito sa Matthew chapter 10, verse number 5, iyon sa diha, go not into the way of the Gentiles,
and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ngano man na? Nganong dito? Ang iyang gipatuan ang mga Hudyo. Di siya gusto madto ang mga taay ang mga disipulo dito sa mga Gentile people. Pero pag abot sa Matthew, ngano yun siya nga, adto mo sa tanang mga kanasuran. So that is contradictory statement. Now, dapat kang maging curious. So, right division at makita din ha. Kung wa kay gitawag right division, kanya to, although na mga tao nga, na-recognize sila nga doon na daghang contradiction sa Bible. Salamat niya na. Dapat unta, mabot na siya sa punto nga, mutubag niya na ba nga, ang makatubag niya na, kini, right division. Rightly dividing the word of truth. Pero wa sila kabot sa punto. Kanya to pod kami, among matuod yung walay contradiction sa Biblia. Pero di may ka-prove. Saan yung pag-prove may contradiction? Kana karon nga passion, saan naman na pag-prove? Saan na pag-reconcile? At itong gibasa ganina, for example, Luke chapter 1, verse number 6, and Romans chapter 3, 10, and 20, verse number 19. Saan ito pag-reconcile? Mga contradictory statement. Huwag pasabot, kung curious ka sa mga contradiction sa Biblia, dapat mangita kag tubag. And the only verse sa Biblia nga matubag niya na is that verse, 2 Timothy 2:15. Rightly dividing the word of truth. Why lain nga makatubag niya nang gitawag og mga contradiction sa Biblia? So pasalamat nga naay gitawag 2 Timothy 2:15 para matubag kining curiosity nato sa mga contradiction sa Bible. Og diha ka makayon nga wa gyud contradiction ang Biblia. Ngano man, pag nakahibalo ka na nay right division. Usa pa ka mosulti nga walay contradiction ang Biblia. Kung nakahibalo ka ng right division. Pero wa gani ka kahibalo og right division, mingon ka nga why contradiction sa Biblia? Maglabad imo ang ulo diya. Unsa mo na pag-reconcile? Tugtigaan sa problema. Wala kang naitabo sa mga kasimbahanan karon. Mapugos sa tubag bisag di gud maong tubag. Para lang for the sake lang nga makatubag. For di gud makatubag. Napoy uban nga adi na lang ta magtuon na. Amoy na lang nga sekreto na sa Ginoo, secret things belongs to God. Well, na-exalt ang Biblia, naitubag ang Biblia, pero wa lang kamo dawat. Ang problema di lang kamo dawat. Wa lang kamo dawat sa gitawag right division, di lang kamo dawat sa rightly dividing the word of truth, di lang kamo adhere sa gitawag dispensationalism. Mo na problema sa tao. Number 6. Napahabol niya ng gamay. So, kining verse, this verses illustrates instructions given to different groups at different times, which could seem contradictory without right division. Tinuod na siya. These two verses itong gibasa, it could seem contradictory without right division. Contradictory din sila kung walay right division. Now, remember this. Right division. Right division doesn't matter to you if you don't see contradictory statements in the Bible. Ang kining gitawag, ang right division dili na magmatter sa imo ha kung di ka makakita og mga contradictory statements sa Biblia. Di na siya magmatter sa imo ha. But once you see contradictory statements in the scriptures, in the Bible, then you will understand how important right division is. Diyan yung makita kung saan ka importante ang right division. Rightly dividing the word of truth. So number 6. Number 6 is conformity. Conformity in perfection. Diha lang kang dapita, mo abot sa punto nga mag-mature ka, mo-grow ka spiritually. Doon na itong spiritual growth. Sadly, pertindaghan ng mga nag-claim na kami, Kristohanan mi.
kami mga sakop mi dinha, kami member mi dinha, pero kung pangutan-on nimo ang ilahang pagpanabot sa Biblia, shallow, why sulod, ha? Murabag pan nga igurang nimborot dako tan-awon, pero sa pag-abot sila alam why buot, why sulod. Yung ana ang kasagaran sa Kristohanan karon. Dagko lang kan ba? May lang sa mo tanaw nimong pan, pag kanindot to sa pan. Nindot kay postura. Pero pag kasi mo, wagi, sulod-sulod. Mo na initabo sa mga Kristohanon karon. Tanaw nimo sa sulo sa gawas pag kanindot, murag tinuod yung Kristohanon. Pero pag usisa nimo, ay perte, why sulod? Namo na. Masaon nimo pag-abot sa gito punto nga motubo ka spiritually kung di ka kasabot unsay right division sa Biblia. Masaon nimo pagka hibalo sa mga pagtulon-an nga yes Ginoo kung wa ka kasabot unsa nang right division. That is why right division matters ning kabuntagon karon nga atong ginatunan. We talk about spiritual growth. So ang kagustuhan ni Apostol Pablo tanawon sa Philippians chapter 1 verse number 9 and 10. Ito makita din ha. Philippians 1 verse number 9 and 10. Ingon dia ang pulong sige no. Philippians 1 verse 9 and 10. Yun dia. And this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Ato makita din ha. Usay mag-approve tas mga butang nga dili way hinungdan. And doon na pa yung mga bersikulo nga gisulti sa Biblia nga dili ta aron mahimong mga bata sa pagtuo. Asa na ato makita in the book of Ephesians chapter 4 verse number 11 ingon diha. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So ato makita din ha, importante kaayo nga makasabot kita unsay mga pamaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, so that I can have conformity. Doon ay kitog conformity in perfection. Conformity in the image of His Son. Kaya muna'y desire sa Ginoo nga maging mukonforme kita. Mayroong perfection, buot pasabot, kasabot ta sa tuang gitunan, nakasabot ta sa tuang gibarugan. Dili shallow ang atong panguna-una when it comes to our doctrine. Buot pasabot, pangutan-on ka sa siguradong kaluwasan, kasabot ka sa siguradong kaluwasan. What is sure salvation? What is pure gospel? Nakasabot ka niya na. Daghang mga tao karon way ka bang kaagan? Asa makapadulong kung maabot sa mong kamatayon? Alangit ko. Nga naman, ako namang gidawat si Kristo God. Tinuod ka, sigurado ka. Murag ikaw pa ang nasa posisyon niya, mudawat si Ginoo ah. Murag ikaw pa ang nakaposisyon, murag ikaw pa ang importanteng tao. Sa panimalay, kung naibisita, ang importanteng tao di ang panimalay. Panimalay diri, iyang gidawat iyang bisita. O, siya ang nakaposisyon, siya gusto sa panimalay. Murag ang paminaw sa mga tao, sila pa ang nakaposisyon. Kaya akong gidawat si Kristo. Di mo ko na sa Biblia. Kana siya, mga praises lang sa tao, di pang invento sa tao. Pero wala ko na ni mo makita sa Biblia. Kung naamay nindawat dili sa Biblia, dili ang tao. Kung dili ang Ginoo, ang Dios mo may dawat ka nato. Kay siya dunay nasa posisyon. Alang-alang man nga, ang bisita mo dawat sa tagbalay, dili mo na pwede.
Oh, ikaw tagbalay, dawaton ta ka ha. Di na yung ano eh. Wala sa posisyon ang bisita nga mudawat sa tagbalay. Ang tagbalay ang dunay posisyon mudawat sa bisita. Mo puna sa Ginoo. Ang Dios ang dunay posisyon nga mudawat sa tao. Dili ang tao mudawat sa Dios. Pero na nagigsulti sa Biblia nga gitawag og receive. Unsa na receive sa Bible? Kanang receive nga word, actually daghan na siya pwedeng gamiton. Nidawat o nakadawat. Pero mostly sa Biblia, when we say receive, the same as believe. Nganong nakadawat man ka sa Ginoo? Tungod kay mituo ko. Sa dihang mituo ko, ako siyang nadawatan. Muna ibot sa budya. The moment you believe, you receive. Pananglitan ba ano? Ephesians 3. Ephesians chapter 3 verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith. Kanus asya mo puyo? Sa kasing-kasing sa tao? Pinaagi sa pagtuo sa diyang mituo ka, ni puyo si Kristo. O sa pasabutan na, you receive Him. Nadawatan ni mo siya. Sa diyang mituo ka, by faith, Jesus Christ dwell in your hearts. You receive Him because you believe. Because of your faith. Dili kay, akong dawaton si Kristo. Nya kang problema ang pagdawat kang Ginoong Hesukristo adto rin sa pagampo. Mag-ampo ta kay atong dawaton si Kristo. Di ra ba wala ra ginas Biblia. Ngunit pagka pait nga base sa doktrina. Right division helps believers discern and approve things that are excellent, aiding in spiritual growth to conform to perfection and to the image of His Son. So, importante kayo nga doon na kita'y right division aron mo conform kita into perfection. Mutubo ta. Dili sama aning daghang kayo mga nag-claim nga luwas ko pero way sulod ang utok. Way sulod ang ulo may tungod sa iyang pagtulunan, sa iyang doktrina. Shallow. Nganong matuko og langit, it is because of what Jesus did on the cross. And I believe sa iyang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo, gibahiran ako niya. Wala matuko og langit, di kay matuko og langit ako na kung gidawat siya. Ang gisulti ra sa Biblia nga word accepted ang gospel. Mura na ang gisulti sa Biblia. Pero ang idawat nato sa pagkatinuoray lang ang Dios. Ephesians 1:6. Ephesians 1:6 ato makita din to the praise of the glory of His grace wherein He hath made us accepted in the beloved. Or in the beloved. Unsa day? He hath made us accepted. Gidawat kita. Gidawat kita tungod kang Kristo Jesus, gidawat kita sa Dios. So say ang Dios mo inidawat nato, dili kita ang midawat. Ang atong gidawat ang gospel kay na sa Biblia. But the moment you believe the gospel, the moment you believe unsay gihimo ni Kristo Jesus sa Kalbaryo, diya misulod siya sa imong kinabuhi. That means you receive Him. Nakadawat ka kaniya sa diyang mituo ka sa iyang gihimo ito sa krus sa Kalbaryo. Mipuyo siya sulod nimo. Muna siya. Number 7. Katapusan, there is competency. Competency in evangelization. There is competency in evangelization.
Ano importante kayo ni? Right division. Tungod kay para maging competent ka sa gituwag pag-evangelize, pagkadaghang mga tao karon Kristohanon, ngayon sila Kristohanon mi. Dasigon sa pagpangabig og kalag, dasigon sa banda kuyog tagsangyaw, magsangyaw kuno pero way kay balo unsa iwali. Ang unsa iwali, dawaton sa Kristo pinagis pagampo. Munang pretindaghanang mo atog imperno tungod nining mga incompetent nga mga evangelizers or evangelists nga gitawag, mga soul winners nga gitawag. Daghang mga atog imperno kay ang gipadala dito sa gitawag og magsangyaw sa pulong sa Ginoo, which is the most crucial decision nga pagkahimuon sa tao, ang gipadala dito incompetent nga mga tao. Yung may pakimulusot nga, may pa ni bata pagis pagtuo pero kugi na kay mo sangyaw. Unsa may gisangyaw ato? Wa man tay problema na mo sangyaw, pero ang question unsay gisangyaw ato? Giunsa niya pag-evangelize ang maong mga tao? Unsa nga mensahe ang iyang gihatag ato? Wagay to kasabot unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. You can possibly put people in the local church but not in the body of Christ, the church. Posible, pwede nga ikaw nga tao, pwede kang makabutang o makatauhan diha sa local church. Pwede mo na makahimo kag pamembro sa katao sa gitawag local church. O pwede na, mahimo ni mo na. Pero wa na nagpasabot nga ang tao nga na member sa local church, member pod sa gitawag og body of Christ. Wa na nagpasabot. Kay managlahi na. Dahil membro sa local church, pero dili membro sa body of Christ. Daghan. Muna nga, importante kayo nga competent ang tao nga magsangyaw, mobitaw na diri sa Bible, tanawa na sa Bible. Usa sa mga gitawag og requirement nga gihatag sa Ginoo when it comes to pastorate, tanawa sa I think 1 Timothy, tanawa sa 1 Timothy chapter 3. Importante kay ni siya. When we say pastorate, naata sa evangelization, naata sa gitawag og evangelizing the world, evangelizing the sinners. Pero kung maon ni siya ang ibutang nimo dito, nga klase sa mga tao na damage ang mahitabo. Adanawa diha. As gitawag muni ang gitawag og dapat characteristics or gitawag og requirements o sa kapastor nga magpastor siya madto sa ana nga posisyon. Adanawa diha. 1 Timothy 3 verse number 1. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. Number 2, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, dili hinapi, dili pangwarta, dili scammer, but patient, not brawler nor covetous. One that ruleth well in his own house, having his children under subjection. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Verse number 6, verse number 6. Not a novice. Saan ang word nga novice? Dili baguhan. Muna nga ang evangelization, dili na para sa mga baguhan. Dili na para sa mga incompetent nga mga tao. Dapat doon na kay competency o doon na kay gitawag competent ka. Doon na kay gitawag og skill. Doon na kay knowledge. May tungod sa unsay imong itudlo. Unsa may imong itudlo dito sa field, unsa may imong itudlo sa mga tao nga imong atubang ito. Tuluan imong dawat pinagis pagampo, imperno ang padulngan. Instead of rescuer ka,
ikaw pa'y nagtukmod sa mga taong matog impyerno. Tungod sa sayop nga imong iwali, mo na importante kayo. The most crucial part sa usa ka tawo is kanang makakaplag siya kaluwasan. Pero unsaon man sa ka tawo pagkakaplag sa kaluwasan kung ang naa dito nga mga tawo nagsangyaw, mga incompetent. Di magani gusto ang gobyerno dunay incompetent nga mga manarbaho sa gobyerno. Dili siya competent sa mao nga taha sa gihatag sa iyaha. Unsa pa ka sa Ginoo? Mo man ingon sa Ginoo, not nobis, not in nobis. Dili baguhan. Unsa may itudlo? We are talking evangelization. Pwede na makadala siyang tao sa local church o namembro sa local church. But how about the body of Christ? Is he? Kaya wala nagpasabot nga member ka sa local church, member po ka automatically sa body of Christ. Because the only way to be a member of the body of Christ is, una, nakasabot ka, unsa ang gospel. Una siya, nakasabot ka, una, nakadungog ka sa gitawag gospel. Muna ang atong gospel is blood-stained gospel. Giula ni Kristo ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Muna ang imong dapat nga masabtan. And the moment you hear, understand, and believe the gospel, you experience sa gitawag baptism of the Holy Spirit. Unsa ang baptism of the Holy Spirit? The indwelling spirit mupuyo sa imo ha. Diha mupuyo nimo. Mo na baptism of the Holy Spirit. Mupuyo diha sa imong kinabuhi ang balang espiritu. Mo na gitawag baptism sa Holy Spirit, and ibutang kaniya. Mahimo kang member diri sa body of Christ. Daghang membrong denominations pero wa day mabutang diri sa body of Christ. So mo ni ang pinaka-danger nga part sa evangelization kung dunay mga tao diha incompetent. But pasabot why knowledge may tungod sa gospel. Because the only way nga ang tao masave is through the gospel. Nakasabot siya, nakadungog siya, nakasabot siya og mituo siya sa maayong balita na si Kristo Jesus miadto na sa krus sa Kalbaryo, mihatag sa iyang kinabuhi, iyang giula ang iyang dugo aron ang tao mabayran sa iyang silot, sa iyang sala nga moong kamatayon. Si Kristo ang paagas sa iyang dugo. Because this is the only way. Because without the shedding of blood, there is no remission of sin. At makita din ha. Jesus Christ did it. At makita dito sa krus sa Kalbaryo. Unang ang atong kaluwasan karon, free. Ang atong kaluwasan karon, tapos na. Unsay part sa tao? Is to believe. To have faith in His blood.